Mapagpalang araw po sa bawat isa. Tayo na po tayo sa araw na ito. Hallelujah. Sige po, pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Come on. Let's welcome the Lord in His place as we will praise and worship Him sa hapong ito. Come on. Mas malakas pang palakpak. Bigay natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Yes, Panginoon. We will praise your name, Panginoon. We will worship you, O God. Hallelujah. Come on, we clap our hands. Hey. Hallelujah. Come on, everyone, we sing. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Whoa. Yes, Panginoon. We are secure that you are here, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, one more time, church. We sing. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying a burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. We sing, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. Only by your name, oh God, Jesus. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Come on, we sing. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare, lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Come on, we praise the Lord. Hallelujah. Come on, let's continue to clap our hands. Panginoon, yes Lord. Ang pangalan mo hindi nagbago, Panginoon. Ang kapangyarihan mo hindi nagbago, Diyos. It is the same yesterday, today, and tomorrow, Panginoon. Come on, we sing. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. And I will live, I will not die. The resurrection
resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Yes, Panginoon, Lord, ang pangalan mo ay sapat na, O Diyos. Come on, sa hapong ito, kapatid, let's declare the name of the Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Ano man ang sitwasyon, ano man ang ating pinagdaraanan. Yes, Lord, sa pangalan mo, Panginoon, ang lahat ng bagay naglaho, Panginoon. Yes, O God. Yes, Panginoon, we will shout your name, Panginoon. We will lift up your name. We will declare your name, Panginoon. Come on, church. Sing it together. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. You say, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout one more time. Say, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Yes, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Yes, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Karapat-dapat ka, Panginoon, palakpakan. Karapat-dapat kang itaas, Panginoon. Awitan, O Diyos. Paglingkuran, Panginoon. Yes, Lord. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito, Panginoon. We will trust in you, Panginoon, in your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, sa hapong ito, kapatid, can we close our eyes sa Panginoon and lift our hands to our God? Hallelujah. Oh. Oh. Thank you, Jesus. We trust in your name, oh God. Hallelujah. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary
Calvary is more than enough. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at the rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, come on, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. One more time. I trust in you, Lord. Oh, I trust in God, my Savior, the one. Come on, church. You will never fail. He will never fail. You will never fail. I know it, Lord. You will never fail. Oh. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord. Oh, I sought the Lord. You answer. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one. Come on. You will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God. Yes, oh Lord. My Savior, the one. Hallelujah. You will never fail. He will never fail. And I sought the Lord, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord. Come on, church. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I
trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord. Hallelujah. That's why I trust Him. That's why I trust in God. Oh, come on, let's worship the Lord. Sa hapong ito, trust in the Lord, mga kapatid. Hallelujah. I know, God, He will never fail. He will never fail. Come on, we say, He will never fail. I know He will never fail. He will never fail. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. So I trust in God, my Savior, the one. Yes, oh Lord, you will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. One more time. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Hallelujah. Sige, pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Our God will never fail us. I know it, Lord. You will never fail, oh God. We thank you, Jesus. You're the God that never failed. You will never fail, Panginoon. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated, a breach that's far too wide. For from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across a great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Lord. You took my place, laid inside my tomb of sin.
You were buried for 3 days, but then you walk right out again. And now death has no sting. Come on. Alive has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. One more time we sing. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Come on, we sing. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. Jesus, the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. One more time we say, thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Come on, we declare. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. There is nothing stronger, come on, than the wonder-working power of the blood. Jesus, the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. One more time. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. Thank you, Lord. Thank
Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into the glorious light. One more time we sing. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah. Sige. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Father. Thank you, God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa dugo ni Kristo na siyang nagligtas sa bawat isa sa amin. Salamat, Jesus. Father, thank you. Lord, sige Lord, samahan mo pa kami sa hapong ito. Narito mga mo, Panginoon. Kami, Diyos, gusto ka namin maparangalan, Diyos. Gusto ka namin maitaas sa aming mga buhay. Yes, Lord, we are here to worship you, God. Nothing else. Lord, wala nang iba, Panginoon. At sige, tulungan mo kami at turuan mo pa kami. That God, Lord, wala nang pinakamagandang sa paglapit namin sa iyo yung maparangalan ka namin at maitaas ka namin. Lord, madakila ka namin, Diyos, because we are worthy, Lord. Sobra ginawa mo para sa amin, Panginoon. Lord, thank you for the blood. God, salamat, Diyos. Sobra yung hirap na dinaanan mo sa amin, Lord, and we thank you for that. Hallelujah. Pwede mo bang palapakan ng Panginoon? Sige. Na pagkakataon, nakakalimutan natin that we have the reason to worship the Lord. Sobra yung ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. At eto, gumagawa pa siya. Hindi sa atin. Nandun pa siyang nagdi-desire that He want to bring us sa mas mainam ng kalagayan ng buhay. And thank you for the salvation, Panginoon. Pwede mo bang palap si Lord sa salvation na natanggap mo? Hallelujah! Natanggap namin, Lord, salamat sa salvation. And thank you, Father. Salamat, Diyos, ikaw nagbayad nito, Panginoon. Lord, and we thank you for that. Hallelujah! Salamat po. Sige, Lord, samahan mo pa kami sa hapong ito. Let your word speak, Lord. Kausapin mo pa kami, Panginoon. And God, speak anointing, Lord, today. At hayaan mo, Lord God, that in the end, Lord, kami na mga anak mo, anoint mo kami. That maintindihan kami ng mga salita, Panginoon, na siyang ibababa mo sa amin sa hapong ito. Yes, God. Father, binabalik namin sa iyo ang lahat ng purihan. We bring back all to you the glory. Hallelujah. Father, in Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Hallelujah. Sige po, pwede bang isa pang malakas? Sige, palapakan mo si Lord minsan pa. Hallelujah. Gusto kong basahin ang John chapter 3 verse 1 to 3. At sige po, samahan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po dito, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again,
he cannot see the kingdom of God. Alam nyo, itong very powerful word, but sometimes ito yung hindi na to yung nabigyan ng pansin, yung pagiging born again. Teka muna, no? Kasi parang hindi na tayo sanay na that, alam mo ba yun, ipakilala sarili mo that I am born again. At I think ito yung isa sa pinaka-trouble na pwedeng mangyari, lalo na sa simbahan. Sige, tuloy pa ako, Ano sabi dito? Ulitin ko verse 3, Jesus answered and said to him, most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, sige, ayan natin that this afternoon, tignan natin, latayin natin itong verse o mga verses na ito nating binasa at hayaan natin na mapaalahanan tayo at matuto pa tayo sa hapong ito through this verse sa ating pong service ngayong hapon. So, today I want to talk to you about the subject, push out. Di ko alam medyo biglang zing, ganun but meron tong kinalaman sa yung kung paano nanganganak ang isang nanay at kung paano naman naipapanganak yung isang sanggol. May mga ganitong eksena na nagaganap na yung bata ay may mga pagkakataon na kailangan siyang i-push. Ano ba yun? I-push dahil sa kailangan niya nang lumabas doon sa sinapupunan ng kanyang nanay. But gusto ko itong dalhin at mag-usap tayo dito at dalhin natin ito sa aspeto ng ating spiritual. At ito naman din ang ginamit ni Jesus at ginamit niya itong kapanganakan that since na ito yung title natin at mamaya pupuntahan ko to at gagamitin ko to sa malimit na pag-uusapan natin, gagamitin ko to yung illustration na magiging metaphor para at lalim natin maintindihan itong gustong sabihin ni Jesus dito kay Nicodemus. Sige po. Nandyan pa po ba kayo? Sige, pwede nyo bang palapakan pa ang Diyos sa hapong pong ito? So, push out. Hindi ko alam but meron siyang pagdidiin. Meron siyang gustong sabihin dito sa title natin. At siguro bago ako tumungo pa dyan, mamaya pupuntahan ko yan, definitely. But gusto ko lang puntahan at ako naniniwala na ito ay may connection. Nung sabihin ni Jesus, unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Meron itong pinanggalingan at gusto ko itong puntahan. Then I want to begin the story with the fall of Adam in the Garden of Eden. Kasi nandito to, habang inaaral ko to, nung una hindi ko masyado makita yung paano ko i-connect tong sinabi ni Jesus that unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Bakit kailangan pang maisilang muli ang tao? Oo naman. Mamaya gusto ko din bigyan ng din at nakita natin, even itong si Nicodemus, na pinakikilala that he is the leader of Pharisees, isa siya sa pinakamataas na isa sa may hawak na tungkulin sa kanilang religion that time. But hindi niya ito naintindihan. Nung sabihin ni Jesus that unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Be born again. Ba't kailangan pang maisilang muli ang tao? Ito yung argumento din ni Nicodemus. In fact, ang sabi niya, paano ba to, teacher? Papasok ba uli ako sa nanay ko at maipanganak akong muli? Hindi niya naintindihan na ang sinasabi ni Jesus dito na ang tao ay matagal nang patay sa harapan ng Diyos. At dito to nagsimula itong kwento nitong si Adan at si Eva. That in the end, sige tignan natin, that alam natin yung kwento na yung pagkasala ng dalawa itong dalawa na si Adam at si Eve,
Eve. Nagsimula nung sabihin ng Diyos sa kanila na pwede niyong kanin lahat ng nandyan, lahat ng bunga ng punong kahoy, maliban doon sa yung nag-iisa na nandoon sa kalagitnaan, wag, sabi niya, wag niyong kanin. But at hindi nila masyado naintindihan, but ang Bible nagpaliwanag pagkatapos nito, at of course, andun yung paalala ng Diyos na kapag kinain nyo to, kayo ay mamamatay. So nandun galing yung kailangan mong ma-born again. Kailangan mong ma-born again kasi may kaganapan na naganap nandun sa unahan that yung relationship ng Diyos at ng tao ay namatay. Kaya nga ito yung sabi niya kay Nicodemus, unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Subalit, pagkatapos, alam natin naman yung kwento na nandun yung instruction, subalit, etong dalawa ay sinuway ang Diyos. Mabuti lang ang Diyos, sabi ko kanina. Mabuti lang ang Diyos. Mabuti lang talaga ang Diyos. Tama yung inawit natin kanina. Grabe lang yung buti ng Diyos. Mabuti ang Diyos, hindi siya pumayag na ang tao ay tumuloy-tuloy ng mawala sa paningin ng Diyos. Mawalan na sa harapan ng Diyos ang tao. Hindi siya pumayag ng ganun-ganun lang. Kaya hindi ko alam ano, habang ng panahon, for 4,000 years, sobra yung kwento ng Old Testament at sobra alam natin yung mga kaganapan kung paano ang Diyos nakikipagrelasyon sa tao at andoon ang Diyos nagpapaliwanag at that in the end yung last book ng Old Testament, yung Malakay, mamaya pupuntahan ko yan, that merong pagitan na ang Diyos ay hindi na naramdaman ng tao at mamaya puntahan ko yan, but gusto ko rin pang dagdagan itong pangyayari na nung itong dalawa ay sumuway sa Diyos at napalayo sa Kanya. After all the fall, God had to look for a way. Ang Diyos ay naghanap ng paraan to reconcile man with Him. So, buti lang talaga ng Diyos. Tama yung inawit natin kanina. Na ang Diyos ay gumawa ng paraan. At gusto kong sabihin dito na hindi ang tao ang unang naghanap sa Kanya. At siguro gusto kong sabihin na hindi ikaw, hindi ako, hindi tayo ang humanap sa Diyos. Yung experience natin sa Panginoon, siya ang humanap sa atin. At meron naman talagang ebidensya na ang tao ay humihiwalay na sa Kanya, lumalayo na sa Kanya. But hindi pumayag ang Diyos. Ang Diyos ay gumawa ng paraan. It was God who first assumed the responsibility of reconciling men with Him. In Genesis chapter 3 verse 8, gusto ko lang ito isama para pupuntahan ko uli yung verse natin sa John chapter 3. Dito sa Genesis chapter 3 verse 8, sabi dito, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves. Dito na nagsimulan tao, itong dalawang ito, doon nagsimulan tao ay tumago na sa Diyos, hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, where are you? Oh, ang Diyos ang naghanap. Dahil ang tao ay lumalayo na magtatago na sa Diyos because of the sin that they made. At ang kasalanan, ang sabi ng Bible, ang dahilan kung bakit ang tao ay napalayo na sa Diyos. Pero ang Diyos ay hindi pumayag sa simula pa lang. Hinanap niya itong dalawa. Teka muna, sige, palapakan mo muna si Lord. Hallelujah. Ano sabi ng verse 9?
nung sabihin nito, then the Lord God called to Adam and said to him, where are you? Ang Diyos ay gumawa ng paraan para hanapin muli si Adam. Friends, ito din yung experience natin. But sige, tignan natin at mamaya pupunta ko yung verse at yung John chapter 3 at kung bakit sinabi ni Jesus that kailangan mong maipanak muli. Na kailangan mong ma-born again, kailangan mong maisilang muli. So, at least alam natin to kung bakit ito sinabi ni Jesus. Dahil ito yung gusto niyang ipaunawa dito kay Nicodemus na spiritually that we are dead. Spiritually that we are dead, that we must be born again. Kaya yung sabi niya, unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sige po, sundan niyo pa ako at may mga gusto pang sabihin sa Lord. At dito, maintindihan natin, when God meet with us, with you, and yung ating mga sitwasyon, puno-puno tayo ng troubles. When God meet with us, at that in the end, He is trying to, at yung troubles, yung mga sitwasyon ng buhay, at hindi lang naman sitwasyon, yung ano yung meron tayo, ano yung mga ginagawa natin, that in the end, ito yung nagiging dahilan ngayon upang tayo ay lalong lumayo sa Diyos tulad ng ginawa nitong dalawa, na nagtago na at ayaw nang makita ang Diyos. At that in the end ay ito yung magiging dahilan para tayo ay pigilan, para wag na natin makita ang Diyos sa buhay natin. Hindi ko alam. Alam kong alam naman ninyo yan kasi lahat naman tayo dumaan dyan sa buhay na kung saan ay nasalaulan natin ang Diyos sa buhay natin. That in the end ay God destroy anything that stand between you and ano ba pwede? And your destiny. Ang Diyos hindi pumayag na yung unang plan niya sa iyo, sa tao, hindi siya pumayag na ganoon na lang mawawala. Na ang Diyos ay mainam yung kanyang plano at yung kanyang motive kung bakit niya nilikha ang tao upang magkaroon ng maayos na buhay. Hindi yung buhay na makikita mong na nagaganap na yon sa mundong ito. So Lord, hindi tayo yan nilikha upang yung makaranas ng subsub, makaranas ng bagsak, makaranas ng sobrang devastated kasi makikita mo halos hindi ko alam iba't ibang kwento ng tao, but ang dami ko nang nakita, even yung buhay ko, alam ko kung ano ang dati, but and you know that, alam mo yung sinasabi ko, yung buhay na ang hirap, walang Diyos, at talagang ang kaaway ang siyang naglilid at dinadala tayo sa kawalan, hindi pumayag ang Diyos. Inalis niya ang lahat ng pwedeng magiging hadlang upang maibalik tayo, hinanap niya tayo at lahat ng pwedeng dahilan ng demonyo upang wag tayong makita ng Diyos, hindi siya pumayag. At inalis niya ang lahat ng paraan at in the end ay natagpuan tayo ng Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Di ko alam kayo mga nakikinig sa amin online, di ko alam kung ngayon ka lang nakakadinig na ganitong mga usapan at hindi ko sinasabi na aksidente ito at ako naniniwala na kalooban ng Diyos na madinig mo to kasi that in the end, ang hirap mang pakinggan at eto, ayaw to tanggapin ng mundo that you must be born again. Kailangan mong ma-born again kasi ang sabi ni Jesus, unless the man be born again, he cannot see God. He cannot see solution in life. Walang solusyon and he cannot see life definitely. So, ito talaga yun ang dahilan kung bakit kailangan mong maisilang na magbuli. So, this is not name of the religion whatsoever ng simbahan. Ang gusto ng Diyos so that in the end ay manumbalik tayo sa Kanya at magkaroon muli ng relasyon. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. At makita mo yung pinakaplano ng Diyos so that in the end, if He has
a plan to connect you to His presence. Andiyan ba yan? And to do His purpose. Ito yung assurance naman that you do not have to worry about your situation. Hindi ko alam, may mga tao na andun ka sa sitwasyon ng buhay mo ngayon. Pero ang dami kong manamang ding nakita na ginamit ng Diyos yung situation na meron ka upang maalala mo na meron Diyos. Maalala mo at matuto kang tumawag sa Kanya. God will deal with your circumstances. That in the end ay kung bakit sometimes pinayagan niya yan, dahil upang magkaroon ka ng pagkakataon na tumingin sa itaas at maalala na meron Diyos na pwedeng takbuhan. At madami akong nakitang ganung mga tao na bago sila ma-born again ay dumaan sila ng ganyang klase ng sitwasyon ng buhay. At may kinalaman yan sa title ko kasi at yung push out, parang nandun sa delivery room that in the end ay hindi, kailangan mong mailabas ka dyan. Hindi ka pwedeng manatili dyan sa kadiliman. At kung maraming mga circumstansya that even dumating ka sa punto na hindi ka willing na lumabas dyan, ang Diyos nang gumagawa ng paraan o gagawa ng paraan para ma-push ka dyan upang mailabas ka dyan sa dilim ng buhay. So, mamaya pupuntahan ko yan. So, sige, pwede mo bang palapakan si Lord? At hindi ko alam kung sinong kausap ko dito, but I believe that tayo naman sa isang banda, kukonek naman tayo talaga ng Diyos sa Kanyang mga salita. At sa isang banda ay darating ka talaga doon that in the end sasabihin mo, ako kinakausap dito. Definitely, ikaw ang kinakausap dyan. When God wants to meet you, He will find a way. Tama yung inawit natin. Ng Diyos ay talagang meron siyang laging paraan at gagawa siya ng paraan upang tayo ay kanyang iligtas. So, balikan ko yung kanina, si Adam at itong si Eve. Eto, nagtago na because of what they did. Sinuway nila ang Diyos doon sa pinagbawal ng Diyos, kanilang ginawa. At dumating sila sa punto na sila ay tumatakbo na sa Diyos pero hinanap sila ng Diyos. At sabi ko nga kanina, sobra yung experience kasi for almost more or less 4,000 years, yung pagitan na ang Diyos gumawa. At alam natin yung kwento ng Old Testament, sobra yung kwento. But pagdating ng Malakay, kung buksan yung Bible nyo, the last book of New Old Testament, tapos na. At ito ay meron siyang pagitan, may pagitan. In the history of the Bible, there was a silence from the book of Malachi to the book of Matthew. At ito ay nearly 400 years na ang Diyos ay di na nila nadidinig. Kita niyo ba yun? Siguro gusto ko din i-connect to, bakit ko to naisama din. May mga pagkakataon sa buhay natin na parang pattern na hinahayaan ng Diyos na dumating ka talaga sa punto na hindi mo nadidinig ang Diyos pero hindi pumapayag ang Diyos na manatili ka dyan. Pwede, dumating ako sa punto nung ma-born again ako, nakilala ko ang Diyos at binalikan ko yung dati kong buhay. Hindi ko binalikan, naalala ko yung dati kong buhay. At dun sa prayer ko ay talagang nasabi ko sa Diyos na, Lord, ba't ngayon lang kita nakilala? Dami kong ginawa, Diyos. Dami kong kalokohan. Dami nasa laulang pangalan mo sa buhay ko. But may ganun talaga. That may mga pagkakataon that yung presence ng Diyos ay hindi mo nakita. At even in the Bible, ang Old Testament ay nearly 400 years ang mga tao ay hindi na-experience ang Diyos. From Old Testament to the New Testament, meron siyang vacuum. 397 years. Almost 400 years ang tao hindi na-experience ang Diyos.
Pero hindi pumayag ang Diyos na manatili yun. That in the end, nakita natin ang New Testament, ano ang ginawa para sa atin. At yun ang naging paraan ng Diyos para ang tao ay muli siyang maramdaman. No move of God. There was no glory. Wala. That time, walang presensya ng Diyos. Walang Diyos na nadidinig. At ayon sa mga theologians, sobra no, for 400, almost 400 years, ang Diyos ay parang, ano ba pwede? Nagtimpi ba? Hindi ko alam. But ayon sa mga, most of the theologians, ang sabi nila, ang isa sa pwedeng reason talaga kung bakit pinayagan ng Diyos na huwag siyang maramdaman because of sins. Dahil God hates sins. Sobra nang laganap ang kasalanan ng mga panahon na yun ng mga tao at ang mundo sa panahon na yun. Kaya ang Diyos ay umatras na muna. Hindi siya galit o hate dito sa mga tao, but yung sin na sobrang laganap na talagang nasa laulan na yung kanyang pangalan nitong mga tao that time. So, for almost 400 years, hindi na siya na-experience. So, ito yung sinasabi ni Jesus ngayon, na para mangyari ito, makabalik tayo muli sa Diyos. Ito na yung moment. But may mga ilang tao na nag-desire that time. Meron sinabi ang Bible na nandun siya sa kanyang pangitain na nag-desire siya that God, sabi niya, bago man lang ako mamatay, ay ma-experience ko yung glory mo. Totoo naman nangyari kasi yung from Malakay, tingnan nyo lang, binibigyan ko lang kayo ng understanding kasi at least alam natin kung that in the end, bakit ba tayo kailangan ma-born again? Kasi madami nagsasabi that I am born again. Walang reason. Walang laman. Hindi niya naintindihan. Ba't kailangan ko ma-born again? But dito na, at least kahit papano, kulang naman ng oras. Pero I do believe na kahit papano, yung hints ng understanding of being born again ay naintindihan natin. Galing pala ito doon sa talagang wala nang connection ng tao sa Diyos at ang tao ay patay na yung kanyang relationship with God because that and then na-realize natin na nagsimula ito yung kamatayan ng spiritual ng tao dito sa dalawang taong ito kay Adam at kay Eve dahil hindi naman ito ang original plan ng Diyos. Hindi niya nilikha ang tao para magiging ganito but yun lang talaga na ang Diyos binigyan tayo ng free will. At etong dalawang unang taong ito ay agad na sumuway sa Diyos. Kaya hindi na napangyari yung original plan niya. Etong mga naganap sa atin ngayon, this is just plan B. Hindi ito original kasi ang original plan, dapat ang tao hindi na mapalayo sa Diyos. Pero yun na nga, for 4,000 years, ang Diyos nagtimpi, but dumating sa punto na ang Diyos hindi na siya pumayag. That kailangan niya nang maitama ang mali. Kita niyo ba? Naitama ang mali. At of course, kung meron mang nalulungkot, una ang Diyos, yung di mo na ako maramdaman. Of course, una ang Diyos, but hindi ko alam. Kung bakit niya pinayagan yun, hindi ko alam. But this time, eto, until the angels' announcement of the birth of John the Baptist. Kung balikan nyo ang Bible sa New Testament, si John the Baptist ang unang inintroduce. Mas panganay siya kay Jesus. yun. At least, meron namang mga, yung mga details. At least 3 months ata, yung nauna siyang maipanganak. After that, naipanganak si Jesus. Alam nyo ba na si John the Baptist ay pinsang buo ni Jesus. So, may mga ganitong Bible na at least yung details, dapat alam din natin Na at least alam natin yung mga galawan, kung ano nagaganap from that time, yung Bible time. But eto,
na i-announce si John the Baptist. At eto si John the Baptist naman, nung siya ay nag-start na ng kanyang ministry, talagang yun ang kanyang pinakikilala, kanyang sarili na siya lang ang daan na parang ihanda ang daanan ng magiging tagapagligtas ng sanlibutan. So, ito si John the Baptist ay parang ano lang siya, shadow preparation na para ipakilala si Christ. So, dito nagsimula yung paraan ng Diyos para ang tao ay muling maibalik yung kanyang relationship with God. Kaya ito yung dahilan kung bakit niya sinabi kay Nicodemus na itong taong ito ay very respected kasi religious leader, but hindi niya naintindihan that kailangan niyang maipanganak ng muli. Ma-born again siya, kaya sabi niya, unless the man be born again, Nicodemus, he cannot see the kingdom of God. Kasi bakit? Doon nga nanggaling yun. Patay na ang tao sa harapan ng Diyos, yung kanilang spiritual. At hindi naman to physical. Kaya nga, nung madinig nitong si Nicodemus, sabi niya, Master, paano yan? Papasok ba ako muli sa tiyan ng nanay ko? At maipanganak ako muli? Di niya naintindihan ang sinasabi ni Jesus. Oo, naipanganak ka, but in the end, naipanganak ka ng flesh lang, but your spirit is dead. Kailangan kang maipanganak sa spirito. Kaya sabi niya, maipanganak ka sa spirit. So, eto yun, upang magkaroon ka muli ng connection sa Diyos. Kaya sabi niya, unless the man be born again, he cannot see God. Sige, palakpakan mo nga ang Panginoon. Friends, eto yung pribileyo na meron tayo. That when you say that you are born again, definitely, you can see God. Mararamdaman mo ang Diyos. At ito yung purpose ni Jesus kung bakit siya nagparito upang ang tao ay muling idugtong sa Diyos, i-connect sa Ama, kasi wala na silang relationship sa Diyos that time, at ang mundo ay bangkarote na, wala na. In fact, from Malakay to Matthew, almost 400 years, walang Diyos. Pero eto si Jesus dumating. Sige, palakpakan mo si Lord. Kanina sabi ko, may isang tao na nangarap at gustong makita yung glory ng Diyos kasi wala na, hindi na nila talaga for, I think, ilang generation yun? 10 generation? 400 years? 10 generations, walang Diyos. But eto, ang pangalan ay si Simeon, ay nagkaroon siya ng pangitain that in the end, that yung desire na bago man lang siya mamatay, ay maramdaman niya yung presence ng Diyos. Napakalaga ng presence ng Diyos, ano? Kung yun yung mga panahon na ikaw yung buhay doon. But right now, yung presence ng Diyos ay available, but ang trouble ay ayaw ng tao. Kaya nga church, walang laman. Sunday na lang para at least talagang nakapokus ang tao sa Diyos upang ma-experience yung presence ng Diyos, but hindi siya mahalaga. Kasi nga parang, hindi ko alam but mapalad tayo, yung presence ng Diyos nandito na, but ang problema ay, ang madami ay binaliwala ito. In Luke chapter 2 verse 25, sige tuloy-tuloy ako. Sabi dito, and behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. So, and sabi dito, and this man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. Inaantay niya that in the end ay ma-experience na ng Israel ang Diyos. Ito yung inaantay niya, sabi dito. And the Holy Spirit was upon him, and it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. So, una pa lang, sa kanya, nireveal ng Diyos na merong Messiah na darating. May tagapagligtas sa tao na darating. Merong magliligtas sa tao sa impyerno. Eto, sabi sa kanya, bago ka mamamatay, makikita mo etong Christ. Itong sabi sa kanya ng Holy Spirit. So, verse 27, sabi dito,
that sabi dito, so he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in, eto binabanggit dito si Mary at si Jesus, the child Jesus, to do for him according to the custom of the law. Eto, nabanggit naman yan sa ibang verses. That eto, si Mary ay dala-dala niya si Jesus sa templo, baby pa lang. At andun yung custom, yung kanilang tradition, na ang bata ay sinesircumcise. Sinesircumcise. So, eto si Jesus, nandoon at eto nakita niya. So, he took him up in his arms and blessed God and said, Lord, sabi nitong si Simeon, now you are letting your servant depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation. Ganda, no? Unang tao nakakita that ang tao ay nagkaroon na ng salvation. Ang tao ay nagkaroon na ng lunas. Ang tao ay muli nang maidikit sa Diyos, maikonnect sa Diyos. Sabi niya, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared before the face of all people, a light to bring revelation to the Gentiles, tayo yun, and the glory of your people, Israel. Wow! Ito yung mga kwento na dapat hindi rin natin to, dapat naintindihan natin to, na being mga anak niya at mga Kristiyano, alam natin kung paano tayo naligtas at bakit tayo niligtas. Friends, God was now preparing to speak His greatest and most powerful word to the mankind sa pamamagitan ni Jesus. Ito yung kanyang way so that in the end ay madidinig siya muli. Oh, ganda na, hindi ko alam. The Ark of Covenant has returned. Yung presence ng Diyos ay bumalik. The glory of the latter house is greater than the former house. Alam mo ba yun, may mga verses ang Bible, mamaya babanggitin ko yan, that in the end, si Lord, ganun talaga ang kanyang plano, na meron pa siyang mas mainam na gustong mangyari sa buhay mo kaysa yung nangyari sa iyo noon. Sige, palapakan mo muna si Lord. And that is Shekinah glory. Kaya nga tayo, yung prayer natin, that God, let your presence, Lord, your presence is heaven. Di ba, nandun dapat yung desire that, God, I need your presence because your presence is heaven. May awit yun that andun mararamdaman mo. Even in this church, ito yung prayer natin, Lord, kung nandito kami every Sunday, let your presence, Lord, let your presence be upon us, God, because your presence is heaven, Lord, your presence is heaven. Kaso lang, yun na nga, kung di mo ito madinig, para bang yung presence ng Lord ay napaka-casual na lang. But, hindi po. Ang presensya ng Diyos ay napakaganda at dinidesire. Friends, siguro ito din yung gusto kong sabihin that hayaan mong mag-desire ka ng presence ni Lord. Hindi lang dito sa loob ng church, nasaan ka man, andun yung desire even in your prayer that God, let your presence, Lord, because your presence is heaven. Nandun ka na-enjoy mo yung presence ng Diyos. O God, sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Thank you, Father. So, salamat sa Panginoon. So, sige, tuloy pa ako ng konti. Etong sermon, kung mapansin nyo, hindi. Itong mga nakaraan na mga, I think, buwan na rin siguro, but si Lord ay, nangungusap sa'yo ang Diyos. Bilang pastor ay, ito isang, andito ako sa ganito, at, ang mga simbahan ay, masyado nang napapalayo sa kung ano ang mahalaga. At makikinig ka ng mga sermon sa online. At pag hindi mo makakilala itong mga tao, ay parang mayroong mamamagnet ka kasi ang ganda ng mga sinasabi. But kung titignan mo, hindi naman, kasama naman yun. But hindi yun ang sentro dapat ng pinag-uusapan. Lagi dapat si Jesus. But kung makikita mo, mag-ingat din kayo kasi puro mundo na yung pinapangako. Ang tao lumalapit sa Diyos, pupunta sa simbahan kasi nga ang motive ay to get this, to get that.
to get something from God. But wala na yung desire that yung para sa kanyang kingdom. Ano ba, pupunta ka sa church kasi ang isipin mo, anong makukuha ko sa Lord? Hindi na siya natatama yung motive na yung pagpunta sa Diyos ay andun kang nananabik kasi gusto mong ma-experience yung kanyang presence. That in the end, andun kang na sinasabi mo, Lord, ano pwedeng gawin ko para sa iyo? Anong gamit ko, Diyos? Ano bang purpose mo sa buhay ko? Anong gamit ko for your kingdom? Nawawala na eh. At pupunta ka sa mga mega churches ngayon, makikita mo, sabi ko nga, hindi naman din, okay naman din yun, but dapat lagi, minsan may mga sermon, wala na nga si Jesus eh. Kaya no wonder, ang mga tao ay hindi na nababanggit si Jesus. At yung pagiging born again ay halos hindi na rin, nakatago na rin. Na parang itong si Nicodemus, sabi, dumating ng gabi. At parang secret seeker, na ayaw ipaalam sa kanyang mga kasamahan na pupunta siya kay Jesus kasi natatakot siya, baka ma-condemn siya. Natatakot siya, baka ma-persecute siya. Matatakot siya kasi baka ay, mawalan siya ng mga pabor. Kaya pumunta siya kay Jesus, sabi ng ating binasa, gabi. At ayaw niyang ipaalam na makakakita kung sino man, nakausap niya si Jesus. Eto din ang madami nagaganap ngayon. Na yung Jesus sa buhay ng marami ay sikreto na lang at hindi na pinaalam at wala na yung boldness, yung courage na sabihin, I am born again. Wala nang ganyan eh. I am born again. Wala nang ganyan. Kaya nga, ang trouble ngayon, last Friday, andito kami at ito din yung mga prayers namin eh. God, Lord, tulungan mo kami. Magkaroon kami ng burden, Lord, na yung magiging bigyan mo kami ng courage, Lord, ng tapang na ilantad namin yung sarili namin, na huwag namin itago na mga born again kami. Kasi ang Bible nagsasabi, sino maniniwala at sino makapakinig kung walang nagsasabi? Kung walang nagpipreach, sino ang maniniwala? Wala na. Kaya nga, no wonder, I think nasabi ko yan sa mga last sermon ko na wala nang laman ng church. Wala nang nabuborn again kasi parang mga Nicodemus nang madami na sikreto na lang ang kung paano kausapin ng Diyos at ayaw iladtad at magpakilala that they're followers with Christ. Sige, palapakan mo si Lord. Di ko alam ano, pero not in this church. Kaya nga sabi ko, Lord, sige Lord, tulungan mo kami dito. Kung okay, na-enjoy ka naman namin, Lord, pero meron pang mas mahalaga na dapat namin gampanin. That this church ay hindi, kailangan nating sabihin sa iba that unless the man be born again, he cannot see God. Hindi lang naman to pag sinabi mong you cannot see God, wala ka nang hope sa mundong ito. Wala kang solusyon, wala kang kagalingan, walang pagbabago ng buhay, wala. Unless the man be born again, walang pagbabago ng buhay. Yun yung trouble ngayon. That ang tao ngayon, pag tinignan mo, at sometimes andun yung judgment, titignan mo itong mga tao, but alam mo yan, walang pagbabago yan hanggat hindi nila makilala si Christ. Yung mga politicians, o sino pa man dyan, unless makilala nila si Christ, yun, may pag-asa ka dyan na titinuyan. Pero kung hindi yan makilala si Christ at hindi yan mabuborn again, hindi yan, walang katinuan yan. Mamamatayan ng hindi matino. Hindi ako may sabi niyan. Sabi ni Jesus, unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Walang Diyos na makita dyan at walang mabuti. Pwede mag-pretend, but hindi totoo. So, sige, palapakan mo si Lord. Hindi ko alam ano. Siguro reminders din to sa atin, doon sa mga kamag-anakan natin, doon sa mga kapatid natin, doon sa mga nanay natin, doon sa mga anak natin, doon sa mga relatives natin, doon sa mga friends natin. Walang ibang way. Unless the man be born again, unless maborn again sila, doon mababago buhay. Unless mabuborn again sila, mababago sitwasyon ng buhay. Unless mabuborn again sila, mababago mga relationship ng pamilya. Hindi ko alam that in the end, ang lahat ng ways na gagamitin mo, pera, walang magawa yan. May mga kausap ako, kami ay umuwi ng Cotabato, pumunta kami last week ng Davao at General Santos City. At yun na nga, may mga counseling, may mga usapan. Ang iba, gusto na pumunta na lang ng Amerika kasi nga para mabago buhay.
But ang trouble kasi hindi naman lang pera kasi yung character. So, may mga usapan that in the end, mapupunta ka lang sa isang katotohanan na kahit tambakan mo ng pera yan o magkaroon ng pera yan, hindi yan assurance na mababago yan ng pera o ng lugar. Kasi wala talaga dyan ang solusyon ng pagbabago ng buhay. Ang pagbabago ng buhay ay naka Kristo. Unless the man be born again, he cannot see God. Walang pagbabago dyan. As is yan. Mamamatayan ng worse. Sige, palapagan mo si Lord. Ano ba tong sinasabi ko? Ito ay ina-address sa atin to ng Diyos. So that in the end, hayaan natin na maging paraan tayo ng katugunan ng madami dyan sa labas. Na-receive na natin ang pagiging born again. At hayaan natin na mag-desire tayo na ituro natin sa kanila, sabihin natin sa kanila na walang ibang solusyon. Lahat na ng solusyon ginawa ninyo. Halos ang tao naganap din ng lunas. But so that in the end, that is good for 1 week, 1 month, 1 year. That in the end, balik sa dati. Pero kung gusto natin ng tunay ng lunas ng buhay, ng kaayusan, ano sabi ng Bible? Nagparito si Jesus upang mag-exercise ng order. Nalala nyo, nung si Jesus, nung nagsimula na siya sa kanyang ministeryo, anong ginawa niya? Tinaob niya ang mesa. Nung pinunta niya yung templo ng Diyos, that in the end ay nakita niyang nasa laulan ng mga tao, even yung government, ng Roman government, ay partnership ang gobyerno sa mga tao, ginawang palengke ang templo. Ano ginawa ni Jesus? Tinaob niya yung mga mesa. Bakit niya ito ginawa? Gusto introduce ni Jesus yung order. Dahil ang tao ay wala ng order. After 30 years, Jesus walked in the temple. At ang sinasabi ni Jesus doon, you are parang, anong ginawa ninyo dito sa templo ko? Na parang, playing game with my Father. Yun kasi yun yung concern ni Jesus. Ginawa niyo itong palengke. At marami mga tao na ginagamit ang templo, ang mga churches, ang mga simbahan, for their wrong motive. Sorry ha. At maging hanggang ngayon naman ay nagaganap pa rin yan. That in the end ay nagagamit ang simbahan for their own benefits. Kung ano mapapala nila, ano makukuha nila. At ito yung unang isa sa naging kontrobersya si Jesus. That time kasi nagalaw niya itong mga taong mga nagbebenta ng mga kung ano-ano at ng mga money changer. At of course, even the government ng Roman kasi connected sila doon na pinahintulutan ng gobyerno. Kaya nga ang tawag doon sa templo, Herod's Temple, nawalan na, templo na ni Herods kasi na siya, ginawang kalakaran at puro ang galawan na naganap doon sa... Pero hindi pumayag si Jesus. Nung nagsisimula pa lang siya sa kanyang ministeryo, yun yung isa sa controversy na ginawa niya, kaya nagalit sa kanyang gobyerno at maging ang mga tao. So, friends, dito kung makikita natin in Matthew chapter 21 verse 13, and he said to them, dito sa mga taong nandoon sa templo, sabi niya, Jesus said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den. A den, sabi niya, of thieves. Trouble. So, siguro paalala din to sa atin na huwag nating salulain ang simbahan. Pag tayong nandito for any reason, di ko alam. Sana pumupunta tayo dito, wala nang ibang dahilan kundi we want to worship God. We want to acknowledge God in our life, to give glory into His name. Mabigyan siya ng parangal at masamba siya.
Lord, pupunta ako sa church because I want to worship you. Gusto kita mapangalan sa buhay ko at mapasalamatan, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa mo at gagawin mo pa, Panginoon, sa buhay ko. Wala nang iba. Kaya nga, hindi eh. Sorry ha. Online naman tayo, but this is our testimony na dito, wala naman akong problema. Negosyo, okay lang, but don't make market this church. Kaya bawal na bawal dito yung mga negosyo na parang dito nyo. Sabi ko, pagpipray ko yung mga negosyo nyo, pero nakakakita na ako ng mga ganyan, ng mga churches, ginawang palengke ang church, so that in the end, nag-aaway-away ang mga tao because of money. Mag-uusap-usap, hindi na ang Diyos, kundi ang pinag-uusapan, magkano kinita mo. Oh, tika muna. Ito yun si Jesus. Pero yun na nga, kaya sabi ko, kaya malakas ang loob ko mag-invite that, come. Punta kayo dito sa simbahan kasi alam kong hindi kayong bibiktima dito. Dahil madami na sa mga simbahan, sorry po ha. Ete, pattern lang naman. That in the end, yung matitino ay nabibiktima. Kasi walang order. Walang order. Kaya salamat sa Lord. At paano ay alam natin at tinuturuan tayo ng order. Hindi lang naman sa church, even in our lives. Sa mga buhay natin, lagyan natin ng order. Huwag natin salalain yung ating buhay, yung ating katawan. Because the Bible acknowledges us that we are the temple of God. Pareho lang din to kapag tinignan tayo ni Jesus. Ano ginagawa mo sa sarili mo? That in the end, kinikilala yan ng Diyos that you are the temple of God. Ang Diyos naninirahan dyan. Huwag mong salulain yan. Huwag mong gawin, huwag mong dumihan yan. Huwag mong lagyan ng kung ano-ano yan. So that in the end, wonders, dumadating tayo sa punto na may mga bagay na binabaliktad ng Diyos. Yung mga bagay sa buhay natin. Mararamdaman mo na parang itinataob yung mesa. Kasi yun talaga. Sometimes, ang pagkakakilala natin sa Diyos, napakabait at naaabuso ng madami. Sabi, Diyos yan, mabait. Teka muna, hindi mo kilala ang Diyos. Oo, mabait ang Diyos. Sa isang banda dito, pinakilala siya that He is the Lamb of God. Pero pagdating sa another side, pinakilala din siya si Jesus that He is the Lion of Judah. Mararamdaman mo, itataob ng Diyos yung mga lamesa sa buhay mo. Kapag nakita niyang sinasalaula mo ang templo niya. Sige, palapakan mo si Lord. Alam niyo, ano? So, at least meron tayong understanding that hindi inaalaw ng Diyos na parang sinasalaula natin ang mga buhay natin. Hindi pumapayag ang Diyos. Hindi pumapayag ang Diyos. Sabi niya dito, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. Oh God. It is ministry. He's coming to set things in order. Kaya nga sa church, kung meron man dapat ang church ang talagang dapat makitaan mo ng order. Pero even sa church, pag ang church ay may order, maraming umaayaw. Pag nakita na ang church ay order, lumalaya sa mga tao. Umaalis, naghahanap ng simbahan na magulo. At kasi nga, pag sinabi mo ang church ay order, ay talagang madidinig mo ang Diyos. Mararamdaman mo na parang yung mga mesa itinataob sa harapan mo. Ginawa ni Jesus to. Why? He's coming to set things in order. Tinawag ka niya, nakilala natin siya upang ayusin ng mga bagay-bagay na hindi order sa buhay natin. Sige, palapakan mo si Lord. Kung titignan natin, this Jesus, our Jesus, walking in the temple, turn over the tables. Yun naman, oh. Drove all out sheep, yung mga cattle, talagang binulabog niya kasi ginawang palengke. One thing about God is that He sets things in order. Sabi sa katabi mo, order. Sige, palapakan mo si Lord. Kapatid, dumating ang Panginoon sa buhay natin at yun ang kanyang purpose, yun ang reason upang alisin yung mga hadlang.
patungo sa maayos na buhay. Promise. Promise. Kaya nga, anong ginawa niya doon sa mga tao na nandun sa harapan ng templo? Huwag kayong humadlang, daanan to ng mga anak ko. Hinahanap ako ng mga anak ko, kayo nakaharang dyan sa mga pintuan. Yun yung isa niyang dahilan. Friends, sa buhay natin, yun din. That in the end, ang Diyos ay inaalis niya yung mga hadlang na magiging dahilan upang wag natin makita ang Diyos. Kaya sinasabi niya, ito, alisin to, ito, alisin to, ito, alisin to. Sometimes, inisip mo, ano ba? Ang daming inaalis. Oo, kasi gusto ng Diyos na ma-experience mo ang Diyos ng buo. Makita mo siya ng mukhaan. At wag itong mga ito magiging dahilan upang magiging madilim sa iyo ang Diyos. Kaya inaayos niya ang lahat. Inaalis niya. Ito yung reason. That in the end ay sinasabi niyang hindi yan nakakatulong para makilala mo pa ako ng lubusan. And the Bible says, the battle is not yours, but God's. Sa Diyos ang siyang gumagalaw at gumagawa sa mga buhay natin. Tulad ng sabi ko kanina, siya ang naghanap, hindi tayo. Kaya pinatunayan niya yan, that hindi yan nagtapos doon. Hindi niya papayagan na hindi mangyari yung kanyang pinakadahilan kung bakit ka na born again, friends. Hindi lang ito sa pangalan, kundi sa experience, sa buhay, sa ebidensya. Hindi pumapayag ang Diyos na nagiging tatak lang na Kristiyano ka, kundi ang gusto ng Diyos ay makita sa iyo. Makita mo, ma-experience mo, mahawakan mo, maranasan mo. Kaya ang Diyos ay nangingialam. Kita mo? At aalisin niya lahat ng pwedeng dahilan para makita mo yung pinaka-purpose at ano ang totoong buhay sa pagiging Kristiyano. Ang ganda. Sige, tuloy tayo. Kasi nga ito na yung nakalimutan natin. Ulitin ko po, kapatid, dumating ang Diyos sa buhay mo upang alisin yung mga hadlang patungo sa buhay na mas mainam. Sige, palapakan mo sa Lord. At nakita natin yan. Ganda lang yung experience. Kapag binasa mo yun, sabi mo, wala lang. Nagwala lang si Lord sa templo. Hindi. That is pattern. At gusto niya sabihin na, gagawin ko din yan sa'yo. Aalisin ko na lahat ng hadlang na pwedeng magiging hadlang, na magiging sagabal, para hindi mo ako maranasan. Aalisin ko ang lahat ng yan upang maranasan mo ako. He drove the money changers out. Kita natin doon. Lahat ng nakaharang doon ay talagang kanyang tinoob. Thank you, Father. Salamat sa Panginoon. Friends, He is God. Meron siyang paraan. Kaya nga, alam niya tao, dami kasi ako itong experience ko sa pag-uwi ko namin sa province. Siyempre, madaming makakakita ka ng mga kamag-anakan that gusto kang makausap at kita mo yung mga sitwasyon. But that in the end, wala ka naman talaga bang solusyon na pwedeng marinig nila, kundi si Jesus. Wala nang iba. Wala nang iba. Sabi ko, wala nang iba. Or else, kapag hindi nyo to binigyan ng pansin, makikita nyo yung resulta nito, worse to come. Pero kung pag binigyan nyo ito ng halaga, at wala naman talagang ibang lunas ng pagbabago sa tahanan, sa pamilya, sa individual, ay yung maborn again ka. Maborn again ka, wala nang iba. Ito na yung pinaka-ultimate ng way na para sa pagbabago ng buhay ng mga tao. Hallelujah. Sige, palapakan mo pa si Lord. Wala na akong oras ata. Nasa introduction pa lang. Hindi, patapos na rin naman ako. So, ito yung isa sa dahilan kung bakit naging controversial si Jesus. Mga tao, ang gobyerno, nagalit sa kanya kasi nagalaw sila. He was now increasingly disrupted.
No wonder, talagang umabot siya that in the end, naipako siya sa krus. Dahil sa mga tao na ayaw nilang pakialaman sila ng Diyos. Trouble ano? Trouble ano? Pero yung Diyos na nakilala natin, the God I know, turn over chairs and tables. Because gusto niya ng order. Siya yung Diyos na mangingialam. Kaya mahirap ding huwag kang mag-commit. Ha? Sabi mo, Lord, gusto kitang makilala. Lord, I accept you, God, as my Lord and my Savior. Teka muna. Pakikialaman ka niya dyan pagkatapos. Kukunin niya ang dapat kukunin, ilalagay niya at yung gusto niyang ilagay. Kaya minsan, ang hirap pagkunan ka, aaray ka dyan. Pag sinabi niyang, akin na yan, hindi yan gamit para sa greatness mo. Hindi yan gamit para sa destiny mo. Hindi yan gamit para sa calling mo. Akin na yan. Yun siya. At maglalagay siya kung ano yung gusto niyang ilagay. So, akala natin ay yung commitment natin ay parang wala lang. Mangingialam ang Diyos. Because He is God. That in the end, He can bring something good out of, hindi ko alam, bad stuff, hindi ko alam. Kasi sometimes, yung buhay natin, tinatanong natin, Lord, ba't ko pa kailangan daanan to? Ba't ganito? Ganyan. Ang Bible nagsasabi that they meant it for evil, but God meant it for good. So that in the end, ginagamit lang ng Diyos yun. Kaya nga sabi ko kanina, masarap lang din naman talaga sabihin that bobo si Satanas. Kasi sometimes, tuwan-tuwa siya, sirain tayo, tuwan-tuwa siya, isubsub tayo, tuwan-tuwa siya na tayo ay talagang gumagapang, but hindi niya naintindihan na ito yung hinahanap ng Diyos na gusto niyang sakluluhan. Naintindihan niyo ba ako? Kaya nga madaming, tingin ko lang, this is my observation, maraming mga na-born again galing sa sitwasyon. Galing sa troubles. Kasi so that in the end, pinayagan ng Diyos na talagang wala ka nang pupuntahan. So that in the end ay titingin ka sa langit at maisip mo at maalala mo na meron pa palang Diyos na pwede kong takbuhan. So ito yung sabi ng Bible that they meant it for evil but God meant it for good. So, ito yung, balikan ko yung title ko. Patapos na ako. Push out. Parang ipinanganak. Sabi ko kanina, wala, pupunta ako dyan. Gagamitin ko yung ano ang experience ng nanay at anak na kapag siya ay manganganak. At hindi lang naman nanay ang nahihirapan, maging ang sanggol. Kasi darating sa punto na kapag yung sanggol hindi nakikipag-cooperate, naalala ko yung anak ko, nasabi ko kanina si Faith, yung anak ko, bunso namin, malaking bata, 8.2, yung nanay that time, malit lang, tapos medyo payat, parang hindi kaya. At nakita ko yung experience. Gusto ko talaga pumasok sa delivery room. Kinagagalitan ako ng mga nurse. Mister, labas! Basta, ganun sila. Gusto ko nang tumulong. Kasi, nadidinig ko yung kanilang mga usapan. Sabi nila, hindi nakikipag-cooperate yung bata, natutulog. Nag-uusap silang dalawa. So, sabi ng isa, push mo na. Nakita ko, sinasakyan talaga yung tiyan. Ganun pala yun, ano? Talagang, so gusto kong pumasok. Talagang gusto kong tumulong. But, for a while, hindi ka makakahinga. Sobra yung intense, yung sitwasyon. Hindi mo alam anong mangyayari dun sa mag-ina mo. But that in the end, nung madinig mo yung bata lumabas, parang ginhawang-ginhawa. Of course, lalo na sa nanay. Na may mga pagkakataon na yung, hindi naman ako nanganak, ano lang, understanding ko lang, na kapag yung hilab ay intense na, sobra na, doon na sa sobrang mataas, ang ibig sabihin, yung bata ay palabas na.
Ano ang connect sa buhay natin? Sometimes sa buhay natin, yung sitwasyon, yung pataas ng pataas, ng pataas, ng pataas, pataas ng pataas, ginamit yan ng Bible eh. So that in the end ay maganda ka na kasi mailuluwal na yung isang magandang bagay na pwedeng gawin ng Diyos pagkatapos. Hindi ko alam sa buhay natin, ayaw natin ng ganung sitwasyon. Pero God allows that, allowed that because so that and then that is process. Kasama yan sa order na hindi naman lahat magic. Dadaan ka talaga sa mga sitwasyon, but that is just for temporal. Pansamantala lang yan. Kaya nga may mga pagkakataon na may mga kausap ako na nandun talaga sila sa sitwasyon. Alam ko, nandun talaga. Pero ano pwede mong sabihin? Kunti na lang. Parang nanganganak. Na kunti pa. Laban mo pa ng kunti yan. Kasi kunti na lang yan. Matatapos na yan. At pagkatapos yan, manda ka. May katapat yan. At hihinga ka dyan pagkatapos. May mga ganun eh. Hindi ko alam sino kausap ko dito. Sa out. At may mga pagkakataon, ito yung trouble na hindi tayo nakikipag-cooperate sa malimit na pagkakataon. Kaya ma-experience mo yung push-up eh. Yung, hindi ko alam but yung talagang sa umpisa ay, hindi ko alam kung paano, matatakot ka dun sa bata eh, kasi sinasakyan eh. Nakasakay sa tiyan nung nanay, nakita ko eh. Talagang tinutulak yung, ang laki pa nung nurse. Nakasakay at talagang, ang inisip mo, yung bata, anong mangyayari dyan? Talagang, but, hindi eh. May mga pagkakataon sa buhay natin, yun, napupush out ka na, but so that in the end, alam mo, si Lord, kung bakit niya pinayagan, kasi in the end, gusto niya sabihin sa'yo na there is another dimension in life. Na hindi ka lang nandyan sa madilim na yan. Kailangan mong lumabas dyan. Friends, kung bakit ang Diyos gusto niyang lumabas tayo doon sa comfort zone, na parang akala mo, yun na, ikaw dyan ka na. That and then, sinasabi ng Diyos sa atin, anak, there is more than that. Better than that. So, kailangan mong lumabas dyan. Kaya, pinakikialaman ka niya. Pagka pinakikialaman ka na niya, yun na yung push out. Ang Diyos na ang nagpupush dyan. Pero, yun na nga trouble. Pagka nandiyan ka sa ganung kalagayan, ay matutroma ka. Hindi ko nga alam kung anong pakiramdam ng baby. Hindi niya maikwento. Wala pa siyang kamalin. Pero makita mong yung masikip na daanan, itutulak ang palabas, hindi biro. Friends, ito din yung ating situation sometimes. Sometimes. But, sige, tignan natin, kasi nga, ginamit ito ni Jesus that unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Friends, hanggat nandiyan ka sa dati mo, at ayaw mo nang lumabas dyan, hindi mo makita ang purpose ng buhay. Madilim dyan. At hindi ko alam ang laki ng pagkakaiba. In the end, malala ko yung meron din akong sermon, tapos na ako. Siguro gusto ko lang isama to ng konti. Ang iba nadinig na to, yung sermon ko about eagle. I think galos almost this title, ginamit ko, yung push. Push. Na yung etong nanay, of course, alam niya buntis siya, ay yung karakter ng eagle. Sige nga, gamitin ko nga to. Baka dito na ako magtatapos. Karakter ng eagle, kapag alam niyang buntis na siya, may itlog na sa kanyang sinapupunan, gumagawa na sila ng nest. In fact, hindi lang naman siya nag-isa, even yung sino yung naging husband niya, o husband ba tawag dyan, yung kanyang partner, tumutulong silang gumagawa ng nest at magaling silang gumawa ng nest. Talagang komportable yung kanilang iniisip na walang tinik, magaling sila. Yung wag masaktan yung iglet ba tawag doon? At yung itlog ay wag mabasag. So magaling silang
gumawa ng, hindi lang naman si eagle yan, but ito yung eagle lang pwede kong gamitin. Sa ibang ibon, ganun din naman. But kapag itong mga eaglets ay umabot na sa maturity, siyempre, sa umpisa, hatid pagkain. Of course, sarap ng pakiramdam nitong mga eaglets kasi bukalan ng bibig, doon ang pagkain. Yun naman ang karakteristik nitong mga ibon. But dumating sa punto na overdue na. Inaantay nila na itong mga ibon na ito, meron na itong pakpak, meron na itong kumpleto na, at inaantay nila ito na ito ay lumipad na ng kusa. But because of yung situation na parang comfort zone, ayaw na nilang lumipad. ganda na illustration ng nitong eaglets na ito. Ayaw na nilang lumipad kasi nga, okay naman kami dito. Ayun, kumakain naman kami dito. Pero etong nanay, nandun na siyang inaantay niya, lumipad na kayo kasi tapos na. Pero dahil sa comfort zone nga, nakasanayan. But nung makita ng nanay o nitong tatay na walang plano, yun, push. Makikita mo, nasa nasa video, may mga video ganun. Ginagalaw nila yung puno para yung nest ay unti-unting masira. Na habang nililiglig nila yung nest, naglalabasan yung mga tinik na dati tinakpan nila, pero habang nililiglig nila, yung mga tinik na mga kahoy ay lumalabas at nararamdaman itong mga eaglets. So kung titignan mo at mag-uusap itong mga eaglets nito, sabihin, ano ginagawa nitong nanay sa atin? Sinasaktan tayo. Pero hindi sila sinasaktan per se, kundi talagang inaalis yung comfort, yung kalagayan na parang okay sila at pinararamdaman sa kanila na masasaktan kayo dyan. But yung purpose ay para lumipad. Kita niyo ba yun? Parang ito din yung sanggol na kailangan ilabas kasi or else hindi kayo mabubuhay dyan. So, tingnan niyo itong kwento ng eagle. So, pwede yung nanay na mapagpagbintangan, sabihin, anong walang kwentang magulang ito na ginagawa sa atin. Pero yung reason nung nanay, anak, meron pang more than this. Hindi nyo alam na meron pang mas magandang experience sa kalawakan at experience na maka-experience lumipad. Yun yung purpose. At yun na nga, kailangan ka ng lumabas dito. But that in the end, hindi pa rin walang plano itong mga eaglets. So, hindi lang nililiglig, kundi tinanggal na yung pinaka-wall ng nest. Para at least open na, wala nang protection. Pero wala pa rin plano. So, ganun po yun, characteristic ng eagle. So, pag nakita nilang wala pa rin plano, yun yung push. Itutulak na nila isa-isa yung mga eaglets. Of course, pag tinulak din, sabi, papatayin mo ba kami? Pero ang ganda kasi yung lalaki, nasa video yun. Nandun sa baba. Na kapag yung eaglets ay hinulog ng nanay at hindi nakalipad ng maayos, kinukuha ng tatay, ibinabalik uli. Ganda, no? Pero trauma. Trauma. Kasi ano to? Pero, of course, ang intensyon ay meron pang mas magandang buhay. Ito yun sa buhay natin. That in the end, si Lord, sinasabi niyang, you must be born again. Kilanlanin mo yung ginawa ko dun sa cross ng Kalbaryo kasi so that in the end, ma-experience mo that there is better than that. Yung buhay mo dati na hindi mo experience ang Diyos, ibang-iba yung ma-experience mo ang Diyos na kasama mong nabubuhay. So ito yung kwento nitong nitong eagle, na hindi dahil ibig sabihin na itong magulang ay sinasaktan sila or hindi inaalis sa kanila ang komportable, kundi ay ginagawa ito upang lumipad na sila. Kasi meron pang mas mainam at mas maganda at
Ito talaga yung destiny para sa kanila ang lumipad. Friends, sa buhay natin, push out. Yun din yan eh. That in the end, oo, ang pagiging born again ay hindi din ganun kadali. Dadaan ka ng iba't ibang kapagsubukan, but ang sabi ng Bible, magalak kayo lagi kapag kayo ay dumadaan ng iba't ibang kapagsubukan dahil lalong nagiging ganap ang buhay. Lacking nothing, sabi ni Apostle Peter. Lacking nothing. Wala na kayong hahanapin pa. Lacking nothing. But saan galing? Sa iba't ibang kapagsubukan. Friends, sige po, hindi ko alam sa buhay mo ngayon, hindi ko alam kung sinong kausap ko dito. But kung hindi mo pa na-experience ang totoong born-again experience, siguro ito yung right timing. That make it sure na dumaan ka sa pagiging born-again talaga. At siguro yung tanong na, Pastor, paano ba maging born again? Surrender your life to God. Accept Christ in your life as your Lord and your Savior. Yun, ito yung mga sermon na hindi na masyado to na-detail. Kaya nga, madami shortcut na lang. Madaming pumapalakpak sa church, hindi born again. Promise. At kasi nga, yung benefits ay ang malimit nakukuha sa mundo, para sa mundo at nai-enjoy na nila. But there is more than that. Yung benefit for the kingdom of God, yung heaven, na yun ang pinakamalaga. Yung relationship mo sa Diyos na meron kang connection at meron kang relasyon that in the end. So ito yung pwedeng sinasabi ng Diyos sa atin ngayong hapong ito. Unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. So siguro sa akin, nagkaroon lang ako ng burden that make it sure, siguraduhin natin that sigurado ka ba, born again ka na? Kasi kung hindi, sabi, unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. So siguro, bago tayo magtapos, halika na, Pastor Micah. I think, sa isang banda ay nakapag-deliver naman ako ng salita ng Diyos sa araw na to, in this congregation. Kayo po no mga nakikinig sa amin online, hindi ko alam. Kung pwedeng andyan ka sa iyong religion, at pwede mong sabihin that masipag ka naman, tama naman yun. May mga tao that they are sincere, but they are sincere wrong. Mali yung kanilang pagiging sincero sa kanilang mga ginagawa. But eto, in John chapter 3 verse 8, maliwanag na sinasabi na gusto mong ma-experience ang Diyos, wala sa religion, wala sa grupo, wala sa ginagawa mo. Ang sabi ni Jesus, unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, wala tayong magagawa. Kailangan mong maipanganak ng muli kasi kanina, kung nakinig ka sa akin, sa simula ng aking introduction, ang tao ay nagkasala na. At ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, namatay ang tao because of that first sin. Itong unang tao, itong si Adan at si Eva. Kaya si Jesus nagparito upang i-restore yan. Na ang tao ay muling mainumbalik sa Diyos through Christ. Kaya nga namatay siya dun sa cross. Na sabi, hindi pera, hindi ginto ang ibinayad upang bayaran ng kasalanan na minana mo pa sa mga magulang mo. Ang ibinayad dyan ay ang dugo ni Kristo na siyang ibinayubay dun sa cross ng Kalbaryo. So, kailangan mo talagang tanggapin si Christ, accept Christ, na siyang nagbayad dyan. So that in the end, ay dun mo ma-experience ang ma-born again. Maisilang kang muli sa Espiritu. At pagkatapos ay
ma-experience mo ang Diyos. Ang totoong Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Na kung saan ay siya itong Diyos na wala nang ninais, kundi makita ka isang araw ay naitama na yung kamalian doon sa mga nauna. Kaya nga ang Bible, hindi naman kasalanan mo ang binanggit. Sabi ni Jesus, si Jesus ay nagpapako sa krus upang bayaran ang kasalanan na minana mo pa. O pwedeng sabihin mo, wala naman ako masyadong kasalanan o wala. O pwede din naman. Pero ang Bible nagsasabi, yung kasalanan ni Adan at ni Eva at yung mga ninuno natin, tayo ang nagbabayad. Kakailangan niyang bayaran sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ganda nung inawit mo, Pastor Micah. The blood ba? Sige, pwede ba tayong tumayo? At kayo po nakikinig sa amin online, pwede niyo po kaming samahan even in our prayer. Kasi siguro gusto ko kayong hamunin that in the end, gusto mo bang ma-born again? Kasi sabi ni Jesus, unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Gusto mo bang maranasan na born again ka? Accept Christ. Surrender your life to Jesus. Surrender your life to God. Acknowledge Jesus that He's the one who paid your sin on the cross. Siya ang nagbayad ng kasalanan mo dun sa cross ng Kalbaryo. At siguro, ang isa sa pinakamalaga ay yung sabihin mo that, God, sorry Lord, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. At simula ngayon, Panginoon, tinatanggap kita. At kinikilala ko yung ginawa mo dun sa cross ng Kalbaryo ay siyang naging paraan upang mabayaran ang mga kasalanan ko. At muli akong magkaroon ng relasyon sa Diyos na kailangan kong kilalanin at tanggapin ikaw sa buhay ko. Tinatanggap kita, Panginoon. Can you do that? Pwede mo bang sabihin yan ngayong mga oras na ito that Christ, I accept you, Jesus, tinatanggap kita sa buhay ko. Maghari ka, maging Panginoon ko, tagapagligtas ng aking buhay. Kung ginawa mo yan, friends, may experience mo ang born again experience. Mararamdaman mo na ang Diyos ay gumagawa sa iyo ng hindi sikreto. Mararamdaman mo ang Diyos, mararanasan mo ang Diyos, mapipil mo ang Diyos. Madidinig mo ang Diyos. Promise. Hallelujah. Sige, tas natin yung ating mga kamay. Panginoon, maraming po salamat sa gabi ito o sa hapong ito. Thank you for your word, God. At salamat, Panginoon, sa understanding. Hindi man, Lord, kulang yung oras, but God, sige, Lord, turuan mo pa kami, Lord. Lead us, guide us, God. Tulungan mo kami na makilala ka pa namin ng lubusan. God, thank you. At salamat, Diyos, Lord, sa mga anak mo na nakapakinig ngayong umaga, hapong ito, maging online o maging nandito sa loob ng simbahan. Kapatid, kung andun yung desire, ikaw yung nagsabi that I want to accept Christ in my life. Oh God, hayaan mo na pagkatapos nito, enjoy mo yung presence ng Diyos. Enjoy mo yung presence ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Father, thank you. At hayaan mo, makita mo. Ang sabi ng Bible na yung mga bagay na hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nahawakan, hindi pumasok pa sa kaisipan mo, ang pwedeng gawin sa iyo ng Diyos. Hallelujah. At yan ang magagawa ng Diyos because He is God. Salamat po, Panginoon. Father, thank you. Lord, sige Lord, hindi lamang dito sa lugar ito, Diyos, Lord, na naranasan ka namin o nadinig ka namin, kundi dalangin ko hanggang sa pag-uwi namin, Lord, hanggang sa pagbalik namin next Sunday, God, hayaan mo yung presence mo, Panginoon, Diyos, ang manatili, Diyos, sa iyong mga anak, at ma-enjoy namin yung presence mo, Panginoon. And thank you, Father. Can you worship the Lord bago tayo magtapos?
Hallelujah. Sige, taas mo yung kamay mo sa Lord and worship Him. Yes, Panginoon. Hallelujah. Come on, we sing. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. You call us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Lord. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. One more time we sing. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious life. Hallelujah. Sige, palakpakan pa po natin ang Panginoon. Panginoon, salamat sa mga salita mo, Diyos. Tumimo ito sa aming puso. At Lord, ilahat namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa iyong kapurihan, parangal sa lahat ng ito, O Diyos. Ikaw madakilang kapasalamatan, Panginoon, sa lahat ng ito. We love you, God. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak sa Panginoon.